What's up mga boss, Dong Kasim Vlog ang inyong kaibigan. So paano nga ba tayo nagpo-full wave ng badya? Unang-una mga boss, titignan muna natin yung charging ng stock ng rectifier ng ating gagawing motor. So meron tayo dito voltmeter. So paanda rin natin, tapos tingnan natin kung ano yung output ng charging system ng stock na badya. So yun na nga mga boss, kinabit na natin yung voltmeter dito sa battery. Then ito nga yung kanyang output ng kanyang stock na charger. Ayan mga boss, pag naka minor 12.9, so malakas din siya. Malakas din siya magkarga. Ewan ko lang kapag nakabukas yung ilaw mga boss, bukas natin. So yun mga boss, nagte-13 pa din, 12.9 kahit nakabukas yung ilaw. So malakas din siya magkarga. So kaya nga pala nila pinapa-full wave to nung may-ari mga boss is nakakailang bili na siya ng battery. So laging namamatay yung kanyang battery. Kaya gusto niyang ipa-full wave. So ayan, full wave pa rin natin to para ayun na nga, ma-upgrade yung kanyang charging system. Alright mga kaibigan. So yun na nga mga boss, paano ba tayo nagpo-full wave ng Badja City 100? So syempre andito yung stator, so babaklasin natin lahat ng mga 8 na to para matanggal natin yung cover ng stator or crankcase. Tanggalin natin lahat to. So gagamit tayo ng 8 tapos just dito sa kanyang cambio. Okay mga boss, tinanggal natin yung bolt na 13 dito sa may magneto. Ayan. So kailangan natin gumamit ng puller. Ayan. Para matanggal natin yung magneto kasi nasa loob yung stator. So yan mga boss, ito yung pinatawag nilang stator. So itong stator mga boss, mayroong dalawang klase. Ito yung para sa andar at ito yung para sa ilaw. So itong tawag dito is primary at ito naman yung light coil. So ang papakailaman lang natin mga boss, itong kanyang light coil. So tanggalin muna natin tong stator para maiset natin yung floated. Ipo-floated natin ito mga boss. Tanggalin natin yung ground para maging floated siya. So yun na nga mga boss, kahit hindi na pala natin tanggalin yung stator, maipo-floated na natin siya nang hindi natin tinatanggal. So check nyo lang tong nasa taas, ito yung makapal, ito yung light coil. So sa dulo nyan mga boss, ayan, mayroon nakadikit na ground dito sa primary. Sa primary siya nakadikit. So tanggalin nyo tong bolt na to mga boss para matanggal yung nakadikit na ground dito. So ito yung ground nya mga boss. Ayan, nasa dulo ng daliri ko. So tatanggalin ko yung screw na Philip. Tanggalin natin yung screw na Philip. So ayan na nga mga boss, natanggal na natin yung screw na nakakabit dito sa primary. So ito yung ground ng ating light coil. So tatanggalin nyo lang mga boss to. Yan. So ang gagawin na lang natin mga boss is maglalagay tayo ng extra wire dito. Kapag naglagay tayo ng extra wire dito, tapos pinagapang natin pataas, ibig sabihin naka-floated na yung ating light coil. So ito lang yung ground yan. So ayun, natanggal na natin yung
pagkakadikit niya sa ground, ibig sabihin mga boss naka-floated na yan. So lalagyan na lang natin ng extra wire. Ayan, lalagyan natin ng extra wire mga boss. So yan mga boss, galing dito sa baba yung wire na to na nakadikit sa ground kanina. So itataas natin. Yan, nakataas na siya. Then lalagyan natin ng extra wire mga boss. Yan, lalagay natin. Hinang natin dito. Tapos i-secure din natin mga boss para hindi siya dumikit sa ground. Okay. Okay mga boss, mga idolo, nakakabit na natin yung extra wire sa ating light coil, sa dulo ng ating light coil. So ito yung nakadikit sa ground kanina dito sa ating primary. So nalagyan natin ng extra wire. Kapag nakaganyan na yan mga boss, naka-floated na yan. So papalabasin natin dito yung wire para malinis tingnan. So try natin iparaan dito mga boss. Doon na lang sa likod yan. Doon na lang natin pararaanin sa likod mga boss. Bali maglalagay lang tayo ng awang dyan, tapos palalabasin natin. So kapag napalabas natin to mga boss, consider na natin to na positive output. So may dalawang positive output na yung ating floated na stator. So hanapin natin yung white mamaya. So yun yung isang gagamitin natin na positive output. Tapos ito yung pangalawa. So dalawa na yung positive output nya. Bali floated tong dalawa na to. Ito yung ikakabit natin sa ating rectifier na full wave. So mayroon tayo ditong rectifier mga boss na LPI. Yan. So may dalawang output to ng positive. Dito natin kakabit yung extra wire, tapos yung white wire na galing dito sa stator. Okay mga boss, mga idolo, napalabas na natin yung wire na ating dinikit dito sa dulo ng ating light coil, yung naka-ground kanina dito. So naka-floated na yan. So consider na natin ito mga boss na isang positive output ng floated. Ayan. So ibabalik na natin yung ating stator. Ay, magneto pala. Yan, nakakabit na yung stator. Balik natin yung ating magneto pala. So bago tayo mag full wave, so lagay muna natin tong ating magneto. Yung isang positive input nya, tapos hanapin natin dito yung isang positive input mga boss, mga idolo. So hindi pala kulay white yung kulay nya. So nagkamali ako. Yun mga boss, pagpasensyahan nyo na mga boss. At nabubulol pa tayo. So ang kulay nya pala mga boss is kulay blue na may lining na white. So ito yung test nyo kung naka-floated na yung inyong stator. So kuha kayo ng tester mga boss, mga idolo. So meron tayong tester. Ayan, meron tayong tester pala. So ito yung nilagay nating extra na wire. Dito natin nilalagay yung negative ng ating tester. Ayan. Then tutusukin natin yung blue na may lining na white. Yan. Tutusukin natin mga boss. Yan. Tapos papadyakan natin. So kapag umilaw ito mga boss, yung ating tester, yan. Pag umilaw yan mga boss, ang ibig sabihin naka-floated na yung ating stator. Okay. Ilaw yung ating tester light is ibig sabihin naka-floated na yung ating stator. So sa ating badya mga boss, mga idolo, punta tayo sa ating stock na charger. So bunutin natin yung socket. Bunutin na natin mga boss kasi hindi na natin gagamitin tong ating stock na socket. Ay rectifier, ano ba? So yan boss, mga boss, bubunutin natin tong socket ng ating stock na rectifier.
Sa ating stator, mayroon diyang yellow wire na papasok sa ating wirings. Itong yellow wire na to mga boss is i-disconnect natin kasi mamaya maglalagay na tayo ng sarili niyang ilaw dito sa ating rectifier. Hindi pwedeng bumalik yung ilaw mga boss doon sa ating stator kasi pwedeng masunog yung ating light coil, so di-disconnect natin siya dito. So ang gagawin nyo lang, tatanggalin nyo lang to mga boss, itong yellow wire na to. Yan, kailangan wala na siyang connection papuntang stator. Alright, yung wire, yan. So isusuksok lang natin dito. Susuksok lang natin dito para hindi na siya gumana. Yan. Pwede nyo ring i-tape mga boss. Tape na lang natin. Tape na lang natin mga boss. Ayan na nga mga boss, na-tape na natin yung yellow wire. So wala na siyang connection papasok ng ating wirings na galing sa stator. Yan, kasi lalagyan din natin ng sarili niyang ilaw. Galing sa rectifier mga boss yung ilaw. So hindi siya pwedeng bumalik doon sa ating stator. Ayan na nga mga boss, natanggal na natin yung saksakan ng ating rectifier. So mayroon ditong wirings na yon, white wire, blue na may lining na white, at saka yellow red. Ayan, yellow red, saka purong yellow. Alright, okay mga boss, ang gagawin natin, babalatan na lang natin itong mga wire na to para hindi na siya masira. So babalatan na lang natin dito. Ang gagamitin lang natin dito mga boss is yung blue na may lining na white, yung black na may yellow, saka yung white, tapos yung ayan, yellow na may red. Bali apat na lang yung gagamitin natin dito mga boss. So balatan natin to. So yun na nga mga boss, ito na yung dalawang input ng ating rectifier. Tapos dito natin nilagay sa pink yung ating extra wire. Tapos yung blue na lining na white ay nilagay natin sa yellow. So ito na yung dalawang input na floated. Tandaan nyo yun mga boss, yung yellow tapos pink, ito yung kanyang input. Tapos dito nyo lalagay yung extra wire kahit magbaliktad yan. Saka yung isang input na galing stator. So ito yung blue na may lining na white. So ayan, naabit na. So pwede na nating i-tape. Okay mga boss, nakibit natin yung dalawang input ng ating rectifier. So ang susunod natin ay yung kanyang output. So ang output nito mga boss is yung red. So kakabit natin yung red sa white mga boss. Yung white ng badya is ito yung papuntang battery. So dito natin kakabit yung red. Tapos nakabit na natin yung papuntang battery, yung red. Kabit naman natin yung ground. So ang ground ng ating rectifier is green. Kakabit natin yan sa yellow black. Yellow black ang ground ng Kawasaki mga boss. So dito natin kakabit yung ground. Okay mga boss, nakabit na natin yung ground at saka yung battery output or yung battery, yung red kakabit nyo sa white, and yung green kakabit nyo sa yellow black. So ito na yung built-in yung ilaw. So ito yung ilaw nya mga boss. Ang ilaw ng ating badya is yellow na may lining na red. So dito natin kakabit tong yun, ilaw nya +1. Okay mga boss, ayan, nakabit na natin yung ating rectifier. So iniisa-isa ko na sa inyo kanina mga boss. So iti-tape ko na lang to. Then try kong paanda rin. Tapos check natin yung voltmeter kung na-upgrade nga siya. Kailangan malakas na ito magkarga. Nagti 13 volts or 14 volts ganoon mga boss, para sulit naman yung kinabit natin. Okay, tape ko muna to mga boss. Then try natin paanda rin. Okay mga boss, so naikabit na natin yung
rectifier dito sa ating motor na Bajaj City 100. So isa ko na sa inyo kanina. So ganun lang gagawin nyo. Ayan mga boss, mayroon tayong voltmeter. Ayan, check natin kung maganda yung output ng ating kinabit na rectifier. So ayan mga boss, 12.8 siya kapag naka minor. Tapos pag inangat natin yung throttle, ayan, bagyang throttle lang yan mga boss, bagya lang yan. Pag inangat pa natin, ayan, namamatay. So mga boss, nakailaw pa siya niyan. Ayan, nakailaw siya mga boss. Then kahit nakailaw, nagcha-charge pa rin. Ayan. Okay mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo. Tapos hit nyo na yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin at tutorial na pinagagagawa. Alright, thank you.